Magandang umaga, ako si Ruth Cabal. Hatid namin ang mga balitang mahalaga sa inyo. Bahagi kayo ng talakayan dito sa Newsroom ngayon. Usapang pangkapayapaan ng gobyerno at komunistang rebelde na kabiting muli matapos ang bakbakan ng PSG at NPA sa North Cotabato. Mga detalye ng special session ng Kongreso pag-uusapan ng Senado at Kamara ngayon. Sa gitna ng kontrobersya, mga artista at atleta nagpahayag na rin ng suporta para sa Grab at Uber. At nangangalawang na ba ang iyong memorya? Patalasin natin yang muli sa tulong ng isang eksperto. Kinansela ng gobyerno ang back channel o informal talk sa mga komunistang rebelde. Kasunod ito ng nangyaring engkwentro kahapon sa Araca, North Cotabato sa pagitan ng New People's Army at Presidential Security Group. Isang KAFGO ang napatay at 4 ang sugatan ng tambangan ng mga rebelde na nagpanggap ng mga sundalo sa isang checkpoint. Ang mga miyembro ng PSG sakay ng isang van. Noong Martes naman, 2 Marines ang patay sa pamamaril sa Rojas, Palawan. Ayon sa mga witness, bumibili raw ng pagkain sina Private First Class Joan Galiste at Private James Melchor Porol nang barilin sila ng hinihinalang mga miyembro ng NPA. Kasunod na mga ito, inanunsyo ni Presidential Peace Advisor Jesus Dureza sa kanyang Facebook post ang kanselasyon ng pag-uusap. Aniya, hindi pa enabling environment ang kasalukuyang sitwasyon para magsagawa ng peace negotiations. Sisimulan na sana ang pag-uusap sa mga susunod na araw sa Europa. Bago ito, nagbabala si Pangulong Rodrigo Duterte na hindi ibabalik ang usaping pangkapayapaan hanggat hindi tumitigil ang mga rebelde sa pag-atake at pangingikil. Samantala, matapos ang mahigit 4 na oras na diskusyon, bigo ang top security officials ng bansa na makumbinse ang lahat ng mga senador na pumayag sa hiling ni Pangulong Duterte na 5 buwang extension ng martial law sa Mindanao. Giit ni Senator Dick Gordon na kaalyado ng Pangulo, papayag lang siya sa 60 araw na extension. Ganon din si Senator Franklin Drilon. Aniya, payag siyang mapalawig ang martial law pero hindi ganon katagal. Suportado naman ng ilan ang panukala. I'd rather give a 60-day period and then really let them explain why it should be extended. Actually, my suggestion in the dinner was 6 months. And then sabi nila, hindi, 60 days, okay na. Tuloy, tignan mo, 5 months din pala. So, tama pala ako. Sa tingin ko marami ang supportive kasi nga, mukhang justified naman yung reasons, no? For one, hindi ko pa masabing sumusuporta ako ng extension of whatever length. 8 senador ang hindi nakadalo sa briefing, sina Senator Ping Lacson, Tito Soto, Chis Escudero, Kiko Pangilinan, Nancy Binay, Loren Legarda at Manny Pacquiao at Antonio Trillanes. Sa Sabado, magtitipon ang mga mambabata sa isang special session para pag-usapan at posibleng pagbotohan ang hiling ni Pangulong Duterte na extension ng martial law hanggang katapusan ng 2017. Sa Sabado ng gabi na rin katakdang matapos ang 60-day period na pinapayagan ng konstitusyon na ipatupad ang martial law. Bago yan, magpupulong ang Secretariat ng Senado at Kamara para plantsahin ang detalye ng mga ganap na sesyon sa Sabado. Ayon sa militar, mahigit sa 70 miyembro ng mga Maute Group ang kanilang tinutugis habang patuloy ang pagbawi ng Marawi City mula sa mga terorista. Ang kanilang target, mapasok ang mga kuta nito. Tulad na lang ng 2 ospital na pinagtaguan raw ng mga ito. Ang mga detalye sa ulat ni George Cahiles. Ganito na ang itsura ng mga bahay at gusali sa Marawi City, ang lugar na nais balikan ng mga bakwit. Ang bidyong ito ay kinunan sa Lilod, Madaya, isang lugar na bahagi ng conflict zone. Bukod sa sira-sirang gusali, naghambalang ang mga sirang sasakyan, kahoy at ibang delikadong bagay na nakunan sa video. Ayon sa militar, hindi pa talaga ligtas sa ngayon bumalik sa Marawi, lalo pat tuloy-tuloy pa ang bakbakan laban sa natitirang 70 miyembro ng Maute Group. Ang pinaka-importante dito ay yung proteksyon ng bawat sibilyan. Ayaw natin na may mapahamak. Ayaw natin na pagpunta nila sa kanilang bahay, bigla na lang may puputok na IED, may puputok na mga bomba, or tamaan sila ng ligaw na bala. At ito ay hindi po nakakatulong sa ongoing focus military operations natin. Sa bahagi pa rin ng Lilod, Madaya, tuloy-tuloy ang pag-abante ng puwersa ng gobyerno sa mga mahahalagang gusali sa lugar. Matapos maukupa ang Abbas Hospital noong linggo, kontrolado na ngayon ng Philippine Marines ang isa pang kilalang kuta ng Maute Group, ang Salam Hospital. Ang mga ospital na ito ang sinasabing logistics at medical hub ng Maute Group. Ipinakita sa atin ni Dr. Osop Abbas ang isang larawan ng 37 taon ng Abbas Hospital bago pa ang gera.
Ngunit ang ipinakita natin sa kanyang itsura ng ospital ngayon, hindi na niya ito halos makilala. My fear was, of course, yes, walang maiiwan doon with the continuous bombing. Although initially nakita ko na ang nasunog lang at saka nabombahan yung bahay namin. And the hospital was still standing. Now, I was really fearful that because of the continuous bombing, pati yun masisira din. But still, I was positive, thinking na hopefully may madatnan pa ako doon. Sa patuloy na pag-usad ng tropa ng gobyerno sa Ground Zero, tiwala ang lokal na gobyerno nung malapit nang matapos ang kaguluhan. Malapitan na po yan doon sa area kung sinasabi nilang may doon yung concentration ng Mauti Group at saka ng Abu Sayyaf. Assessment being a local of the Marawi City. Malapitan na yan and probably baka matapos na nila at much earlier date. No? Ayon kay Adyong, dahil malapit na matapos ang gera, malapit na din magsimula ang rehabilitasyon at pagbabalik sa normal na buhay ng mga taga-Marawi. Mula sa Marawi City, George Cahiles, CNN Philippines. May handog namang libreng baggage allowance at pagkain ng AirAsia para sa mga sundalo. Inanunsyo ito ng airlines sa kanilang official Facebook page. Batay sa post, bibigyan ng libreng baggage allowance na hanggang 40 kilo at libreng in-flight meals at snacks ang lahat ng mga sundalong nasa peacekeeping mission. Kailangan lang ipakita ng mga sundalo ang kanilang official ID at mission order. Ang hakbang na ito ay matapos mag-viral ang post ng isang pasahero ng AirAsia tungkol sa 3 sundalo na tinulungan ng kapwa pasahero para hindi na sila magbayad ng excess baggage. Sa ibang balita, dinalaw ng 12 miyembro ng European Union delegation si Senator Leila de Lima na kasalukuyang nakakulong sa PNP Custodial Center. 4 na miyembro ng EU Parliament ang nanguna sa pagbisita kahapon. Personal nilang kinamusta ang kalagayan ng senadora na halos 5 buwan nang nakakulong. Tumagal ng mahigit 1 oras ang pagdalaw ayon kay Soraya Post, miyembro ng European Parliament sa Sweden. Nasa mabuting kondisyon si De Lima kahit na nakakulong. She seems very good and strong, and we discussed her situation, and she didn't complain on the police in her detention, but she says that she would love to go to her family, and she also would love to go to her work to vote in the Senate. Noong Marso, naglabas ng resolusyon ng European Parliament na nananawagang palayain na si De Lima. Nagpasalamat naman ang senadora sa pagbisita ng mga delegado. Aniya, tinalakay din nila ang sitwasyon ng karapatang pantao sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Mga balita sa ibang panig ng mundo, sa mga lilipad po patungong Amerika, asahan ng mas mahigpit na screening. Ayon sa Philippine Airlines, dadagdagan ng screening para sa mga gadget na mas malaki sa smartphone. Bahagi po ito ng pinag-utos ng US Department of Homeland Security. Patutupad ang bagong regulasyon hanggang June 30, 2018. Samantala, na-diagnose na may brain tumor ang US Senator na si John McCain. Ayon sa kanyang opisina, maaaring sumailalim sa chemotherapy at radiation ang 80 taong gulang na mambabatas. 6 na termino ng Republican Senator si McCain, tumakbo siya sa pagkapangulo noong 2008. Sa Saudi Arabia, pinakawalan na ng pulisya ang isang babae sa isang viral video. Na-detain ng babae matapos kumalat ang kanyang video sa social media kung saan makikita siyang nakasuot ng maiksing palda at crop top habang naglalakad sa lungsod ng Ushaykir. Kilala ang Saudi sa strikto nitong interpretasyon ng Islam, kaya inaasahan ng mga babae na magsuot ng mahabang damit at magtakip ng kanilang buhok. At sa Taiwan, muling nagkagulo ang sesyon ng Parliament. Nag-away-away ang mga mambabatas dahil sa debate kung ilang bilyong dolyar ba ang ilalaan para sa isang proyekto. Makikita sa footage ang mga opisyal na nagsasakala, nagsisipaan at nagbabatuhan ng tubig. Nangyari din ito noong nakaraang linggo. Kayo ay nasa newsroom ngayon sa mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood nyo rin kami sa cnnphilippines.com at sa aming Facebook page, CNN Philippines. Kamusta po kay Christian De Los Santos na nanonood mula sa Tacoma, Washington, D.C. at kay Jane Marcelo mula sa Beijing. Para naman sa mga paalis ng bahay, silipin natin ang lagay ng trapiko sa mga lansangan. Simulan natin sa Taft Avenue at Pedro Hill Street sa Maynila. Kung kayo ay papunta ng Hillpuyat Avenue, ang lane nyo ay nasa kanan, mabilis pang biyahe dyan at ang kabilang lane naman ay patungo ng Luneta. Asahan ang paghinto ng mga sasakyan pagdating sa stoplight. Ito naman ay sa kahabaan ng Villamor northbound at grade sa Pasay. Kung kayo ay paluwas ng Metro Manila, asahan ang mabagal na daloy ng trapiko. Padami na po ang mga sasakyang dumadaan dito.
Abangan! Ano nga ba ang mga naisong marinig mula kay Pangulong Duterte sa kanyang State of the Nation address sa Lunes? Pwede po kayong mag-comment sa ating issue ngayon. At para sa mga nais mapatalas ang kanilang memorya, bibigyan kayo ng tips ng Father of Philippine Memory Sports. Kayo ay nasa newsroom ngayon. FB Live, yung binanggit po namin kanina for your comments, pwede kayong maglagay kung sa tingin nyo, dahil sona na po sa Monday, kung sa tingin nyo ano yung mga magagandang nagawa ng Administrasyong Duterte sa unang taon nito. Pwede nyo rin ilagay kung ano pa yung mga issue na gusto nyong matutukan. Kasi ilan dyan sa bentahe ng ating gobyerno, yung kanilang drug war. Pero syempre, binabatikos naman yan ng mga human rights activists. Pero nandyan din yung sinasabing paglago ng ekonomiya, yung mataas na trust rating ni Pangulong Duterte. So, pwede po kayong maglagay ng comments kung ano yung mga tingin nyo yung naging accomplishments or yung kakulangan naman ng Pangulong Duterte. Tapos maganda yung ating talakayan ha, it's tungkol doon sa pagpapatalas ng inyong memorya. Ako, problema ko to eh. Problema ko po ito eh. Kasama natin ang Father of Memory Sport. Isipin nyo, meron palang tinatawag na memory sport. Ano po? So yan, pag-uusapan natin. And very interesting to kasi etong si Mr. Racasa ay... Okay. Gusto ko po marinig yung mga response niya about po sa mga issues, especially po dun sa Marawi. Paano po yung, kasi may pinramis po di ba si Duterte about po dun sa pag-solve ng issues sa Marawi in just a span of days, months, weeks. And I want to see if what is his response na hindi niya natupad yun. Yung ano po, yung kung kailan matatapos yung ano sa Marawi. Kung ano po yung mga nasolusyonan niya tungkol sa drugs. And kung paano nagpa-progress yung economy. Yung baguhin niya yung pamumuhay ng mga tao, tulungan niya yung mga mahihirap. Bigyan niya ng sarili ng libreng bahay. Patungkol dun sa economy natin, then yung after ng sa drug programs na, and then yung pagbawas dun sa violence. Hindi po sa kanya. Hindi natin po alam eh. Kung anong gagawin niya. Bahala na lang. Kayo ay nasa newsroom ngayon, tatalakayin natin ang mga napapanahong issue na mahalaga sa inyo. Sa Lunes na po ang ikalawang State of the Nation address si Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang taunang ulat ng Pangulo sa Bayan tungkol sa mga nagawa at gagawin pa ng kanyang administrasyon. Katulad nung isang taon, ang award-winning director na si Brillante Mendoza ang magdidirect ng SONA. 18 kamera raw ang ipopwesto sa loob ng plenaryo ng Batasang Pambansa para sa talumpati ng Pangulo. Magpapakita rin daw si Mendoza ng mga litrato at video ng mga programa ng administrasyon. Kayo, ano po sa tingin nyo ang mga kapuri-puri at mahahalagang accomplishment ni Pangulong Duterte sa unang taon ng kanyang panunungkulan? Ano-ano pa ang mga issue o problema na dapat niyang tutukan? Magkomento po sa aming Facebook Live sa CNN Philippines at babasahin namin yan bago matapos ang programa. Problema mo ba ang pag-alala ng mahalagang bagay tulad ng birthday ng iyong mahal sa buhay o di kaya ay mahirap para sa iyo na matandaan ang pangalan ng ibang tao o madalas mong nalilimutan kung saan mo naiwan ang iyong mga gamit? Huwag kang mag-alala dahil ayon sa mga eksperto may pag-asa pa daw. Ang utak kasi ay may milyon-milyong neurons na kayang mag-imbak ng napakaraming impormasyon at sa regular na practice o pagsasanay, kayang-kaya na maging mas matalas ang memorya. Kasama po natin ngayon si Roberto Memory Man Racasa, Father of Philippine Memory Sports. Magandang umaga. Magandang umaga. Roberto, meron palang there's such a thing as memory sports, ano? Yeah. Oo. Ano ba to? Paano ka nagsimula? Pakikwento mo nga sa amin. Noong 2008, nabasa ko sa internet may competition. So, sumali ako rito. Dito may 10 events na i-flex talaga yung memory mo kasi magme-memorize ka ng libong numero, words, names, and so on.
So yun yung parang talagang contest siya, competition siya. Yeah. Pero bago ka makarating dyan, parang hindi mo naman pala inakala na medyo meron ka kakaibang talento. 7 years ka ng high school, nabasa ko yung profile mo. Oo. Paano ba nalaman? Blessing in disguise. Kasi nung lagi akong bumabagsak, lagi kong tanong sarili ko, ba't mahina yung memorya ko? So from there, nag-research ako. And then nakita ko yung mga tamang paraan, sinunod ko. Kaya merong talagang scientific way kung paano lalakas yung memorya. Pero before that, natutunan mo muna sa trabaho mo. Ano yung trabaho mo dati? Naging background ka, nag-kristo ako sa sabuan. Yun nga, oo. Tapos salaman mo doon yung may mga bets, di ba? Yeah, nagko-compute ka ron mentally, tapos mga tao, ang dami, tatandaan mo lahat. So from there, na-develop. At the same time, nung ma-involve ako sa chess, talagang lumakas yung memory ko through visualization ng mga piyesa. Okay. So, tingin mo ba talagang talento inborn na kakaiba ang memorya or yung galing sa memorya ng isang tao o pwedeng ma-develop to? Ang posisyon ko dyan, nadi-develop. There is no such thing as poor memory, only untrained one. Untrained. Okay. Yeah. So, bigyan mo kami ngayon ng tips kasi kanina nung nagkakwentuhan tayo, sabi ko sa'yo medyo problema ko yan. Kasi ako nang medyo bata-bata ako, sabi ko, oy, parang ang galing kong mag-memorize sa history. Di ba karaniwan ganyan sa school history, di ba yung mga ganon, yung mga formula sa algebra. Pero parang over the years, parang simpleng, yung kausap mo lang kanina, nakalimutan mo na yung pangalan. Yeah. Anong pwedeng gawin? Well, ang pinaka-powerful dyan, i-visualize mo information. Kasi once na image yung information, mas madaling tandaan. To give you an idea, umattend ka ng seminar ngayon, after 3 hours, nakalimutan mo na, pero manood ka ng pelikula dahil visual yon, kahit saan taon, naalala mo pa. So, anong pwedeng gawin? Kunyari sa mga ordinary, yung mga pangalan ng mga tao, parang nakita ko may tinatandaan na certain characteristics. Oo. Sa mga pangalan, the same. Yung pangalan ng tao, gawin mong image. Halimbawa, Robert, gawin mong robot. Gawin mong root crop. So, from there, i-attach mo, and then maalala mo yung tao. Laging visual, ano? Visual. Oo. Pagdating naman dun sa kunwari, na hindi mo maalala lagi kung saan naiwan yung susi, yung mga gano'n. Anong pwedeng gawin? Number 1, magpa-duplicate ka mga 100. Hindi, joke lang. Magpa-duplicate. Kailangan, tandaan mo, magkaroon ng specific place dun sa bahay mo o dun sa mga gamit mo na kung saan lagi mo nilalagay yun. Kagaya ng halimbawa, remote control, lagi nawawala kasi kung saan nilalagay. Pero kung eto, dito lang ilalagay, kahit kailan, so, every time na hanapin, nandun yun. Will it help na, kunyari, lagyan mo ng mga tags or dito yung remote control, dito yung susi, gano'n, Oo. Kasi yun yung paraan paano ma-organize yung brain mo, yung mga tags na gano'n. Pag kunwari daw, paano mo daw maalala kung saan ka nag-park o kaya yung direction sa isang lugar? Yung parking, halimbawa yung letter, halimbawa, BG. Yung level na pinagparkan mo o B7, mga ganun. So, ang gawin mo doon, i-convert mo. Yung B, yung 7 is letter G. So, gawin mong BGs. Imagine mo, yung BGs, doon ka nagpark. So, from there, mariretrieve mo, okay, B7 ako kasi BGs yun nasa isip mo. Visual pa din. Visual yung mga direction naman, yung mga route na dinadaan mo araw-araw. So, ang kailangan lang doon is i-visualize mo mentally yung ruta na yun araw-araw, and then from there nasasana yung brain mo, yung wiring, kaya na-master mo. Paano mo nga siya gagawin? So tatandaan mo yung landmark, mga ganon, ng isang lugar? Yeah. Tatandaan mo yung mga landmark, tapos sasanayin mo yung sarili mo na wag mag-rely dun sa mga gadget. Kasi ang isang problema natin ngayon, sobra tayo nagre-rely sa gadget, sa mga technology. Yun nga, oo. Kaya humihina yung memory natin. Yun ang gusto ko itanong. Kasi kunwari, when I write speeches or stories, will it help? Dati talagang umaasa ako na nagsusulat ako sa notebook. But now, more of computer. Yeah. Will it help kung personally handwritten yung notes? Or may difference ba because of technology? According sa science, kapag ka-vac yung ginamit mong technique, yung visual nakita mo, auditory narinig mo, and kinesthetic, ginawa mo, mas malalim. Sinulat mo. Compared to using the computer when writing your speeches? Yeah. Or is it the same? Hindi, magkaiba. Magkaiba yung connection talagang may effect talaga yon yeah. Pag handwritten yung mga ano. So even for children, you would suggest that, ano? Yeah, oo. Tapos bawasan yung gadget sa mga bata. 1 hour maximum per day. Anong marirecommend mo, kunyari, na pwedeng memory games para sa mga bata? Yung mga Sudoku, yung mga Rubik's Cube, ayun, matinding ano yun, practice ng brain. Isa pa, phone in question to kasi lagi itong pinag-aawayan ng mga magnobyo Remembering birth dates, mga wedding anniversary, mga ganyan. Anong tip mo? Ang pinakamagandang motivation dyan is maalala mo na pag nakalimutan mo yun, hindi ka makapasok ng bahay, so maalala mo yun. Pero ang key dyan is yung month, tsaka yung date, i-convert mo into image, and then i-attach mo dun sa tao, maalala mo yun. Paano? Kunwari, example, January 15, ganyan. Okay.
January 15, yung January kasi putukan yan, New Year. Tapos yung 15, imagine mo, may cheque ka. So, kasi Cheque quincenas. talaga. Quincenas, nga, no? Yan, nagputukan, hindi, inabutan mo ng cheque, yung mahal mo, maalala mo yung particular event na yun. Pwede, oo nga. Yung iba namang na lang na tips mo na pwede parang to exercise the muscle memory. Kasi sabi mo, parang muscle ang, ang brain, ano? Yeah. Maging highly curious dun sa mga ginagawa. Yun yung number 1 tip. Number 2, huwag masyado mag-rely sa gadget. Practice yung mga simple computation, yung mga bibilin sa grocery. Practice yan na kabisaduhin. From daily use, deliberate, mapapractice yun, mawawire yung brain, magkakaroon ng mga connection, lalakas yung memory in the long run. Kunwari, ako, regularly, parang hindi naman ako talaga everyday nag-grocery or whatever, anong pwede kong gawin? Kasi sinasabi rin nila, yung expert namin sa Alzheimer, sinasabi niya, lagi talagang papaganayin kahit matanda ka na, di ba, magbabasa, anong pwedeng crossword puzzle? Exactly, crossword puzzle. Ang isang napaka-powerful na ginagawa ko is, pag basta may paligid mo, tapos pumikit ka, and then i-duplicate mo ano yung mga nakita ko rito. Kunyari dito sa studio natin, di ba? Itong mga to, o nakita mo yung mga crew natin, ganyan, pwede mong gawin yon. Yes, kasi by doing that, na-activate yung brain mo na-revisit mo yung mga location and then na-visualize mo, napapractice. Hindi, meron kaming nilista. Well, actually, producers natin may nilista dito na numbers. Ito, papakita ko to. Matatandaan, pinakita lang natin few minutes. Parang from pi, ayan, nakikita nyo sa TV nyo, parang pi digits. O yan o sige, game. Pina-memorize natin kay Roberto. Okay, game na? Hindi siya nakatingin O yan, nakatingin lang siya sa camera. Okay, 3.1415926535897932384626432638327935830 5028 841-971, 6939, okay. 937-510, 5820-974-944, 5923-078164, 0628-620-899, 8628 034-825-3421, 170-679. Paano mo ginawa yun? Well, lahat ng yan, istorya sa isip ko yun So, para akong director na isang movie na nakikita ko siya na isang scenario. So, pag binalikan ko yung mga scenario na yun, dinedecode ko na lang yung mga numbers. Okay, para dun sa mga nanonood natin na gusto pang mapalakas yung kanilang memorya, saan ka website or saan ka pwede makontak? Yung number ko, it's 0919-215. I-memorize nyo hindi namin fa-flash joke. 0919-215-2222. Tuturuan ko kayo lahat kung paano, even yung mga verbatim, yung mga provisions of the law, tinuturo ko yan sa mga para sa mga, so nagtuturo sa mga abogado, mga ganon. And you've written books na rin, ano? Yeah, meron. And then encourage them, baka gusto nila sumali sa memory sport. Paano ba makasali sa inyo? Yeah, kontakin nyo lang ako and then I'll train you, I'll teach you kung paano yung rudiments ng game. Okay, marami pong salamat kay Roberto Memory Man Racasa. Abangan, 12 milyong pisong halaga ng shabu na sabat sa NAIA. The Audi Q2 is the latest of our Audi Q family. It's the smallest, but it does not lack the features of its bigger siblings such as the Q3, Q5, or the Audi Q7. The Audi Q2's target market will basically revolve around the young professionals, even fresh graduates, since the price range is very attainable.
month, day, and year, date, Ano? Dapat pinatanong mo yung kanina eh. Paano daw pag makakalimutan yung utang? Ano ba to? May nagtanong dito ng phone number. Sino yung nagtatanong kanina? Si Joash Tubaga. Tinatanong yung phone number 0919-215-2222. Test namin sa inyo yan eh. Dapat na-memorize nyo, joke. Ma'am, meron pa tayo SONA. 0919-215-2222. Ilang package ka? Ma'am, pahawi ko. SONA muna yan. SONA muna. 21-23. Mahigit na 10 milyong Pilipino. The Philippines is back on the map. Pilipino naniniwalang develop o magiging develop. Kayo ay nasa newsroom ngayon dito sa CNN Philippines. Nasabat ng mga otoridad ang 2 kilong shabu sa NAIA Terminal 3 kagabi. Tinatayang nagkakahalaga ng 12 milyong piso ang nasamsam na iligal na droga. Ayon sa NAIA Interagency Drug Interdiction Group, tinago sa loob ng mga PVC pipe ang shabu na inilagay sa mga tubo ng construction sealant. Galing umanong Mexico ang nasabat na iligal na droga. Arestado naman ang 3 lalaki at 1 babae na nagtangkang i-claim ang package sa NAIA. Iaapela ng Grab Philippines ang desisyon ng LTFRB na nagbabawal sa mga driver ng transport network companies sa pagbiyahe ng walang Certificate of Public Convenience. Samantala, usap-usapan pa rin sa social media ang Grab at Uber, maging ang ilang Pinoy celebrities nakiisa sa pagsuporta sa transport network companies. Tulad ni Miss World 2013 Megan Yang, sabi niya halos araw-araw siyang sumasakay sa Grab at Uber. Aniya, mas convenient ang mga ito, lalo na't limitado ang parking space at may umiiral na number coding scheme sa Metro Manila. Tweet naman ng mga awit na si Inigo Pascual, tila hinihila raw tayo pababa ng mga transport regulator dahil sa pagharang sa operasyon ng Grab at Uber na nawagan din siyang ipaglaban ang 2 kumpanya. Kanina po ay tinanong namin kayo anong gusto niyong marinig sa ikalawang SONA ni Pangulong Duterte. Sabi ni Jay Mendoza, gusto niyang ipagpatuloy ang gera kontra droga at pagpugsa sa katiwalian sa gobyerno. Comment naman ni Romeo Gargantil, gusto niya na lahat ng nagawa ni Pangulong Duterte sa Pilipinas, lalo na sa pagpuksa sa terorismo. Maraming pong salamat sa mga pinadala niyong komento. At samahan niyo po kami dito sa CNN Philippines sa isang makabuluhang coverage ng ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Duterte sa July 24. At yan ang mga balita at isyong ating tinutukan. Ako si Ruth Cabal at ito ang Newsroom ngayon.